Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na ang mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Pagbaha ng imported agri-products pinangangambahan dahil sa Administrative Order Number 20. Ronda Pilipinas. Mahigit 30 lugar sa bansa patuloy na makakaranas ng tinatawag na dangerous heat level. Ronda Pilipinas. Kaso ng tigda sa Pilipinas, patuloy ang pagsirit. Ronda Pilipinas. At mamaya para sa ating siyasat, Luzon at Visayas Grid, isa sa ilalim o isinailalim sa serye ng Yellow at Red Alert status nung nakalipas na linggo. Ano nga ba ang dahilan nito? Alamin natin mamaya yan sa isang special report sa Siyasat Report. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat ito, kagutuman sa Gaza patuloy sa pagtaas. Ronda Pilipinas. Balitang pambalakasan naman, Filipina tennis star Alex Iyala nakuha ang unang panalo sa Mutua Madrid Open. Ronda Pilipinas. Congrats! Balitang showbiz, OG Diaz itinangging sa kanya galing ang balitang nalulugi na ang Itbulaga. Ronda Pilipinas. At mamaya, pinakialaman ng iyong katrabaho yung social media account mo. Nako, NBI, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Dahon ng bayabas daw, nakakatulong nga bang makapagbaba ng risk ng pagkakaroon ng cancer? Mamaya, let's prove it! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! Maganda yung tugtog na yan dahil ang kino-question ngayon, yung sinabi ng PNP kahapon, yung sinabi ko sa inyo na pagbura sa mga tattoo. Ang sabi ng mga may tattoo, bakit? Kayo ba ang gagastos para sa pagpapabura ng mga tattoo namin? Alam nyo, magastos din yan yung pagpapabura ng tattoo. Meron pa isa. Ang sinasabi ng PNP ngayon, i-disband na may mga banda-banda ng mga PNP. Aalisin na daw yun. Oh, yan. Alam nyo, yung mga tattoo, karapatan naman nila yan. May mga background din yan. Siguro wag lang yung nakaka-insulto, di ba? Talagang nakakasakit sa mga tao o mga grupo ng mga tao. Wag na yun. Oh. Siguro yung iba dyan, may pangalan yung kanilang asawa, di ba? Yung kanilang mga ex. Hindi yung kasama yung ex. Yung mga girlfriend nila. Di ba? Huwag na yan ang asikasuhin nyo. Huliin nyo na lang yung mga dapat hulihin. Yun na lang huliin ninyo. Magandang araw, Pilipinas. Luzon, Visayas at Mindanao. Ito ang Ronda Pilipinas. Live na tayo sa DWIZ AM Metro Mega Manila. At naka-live din tayo sa DWIZ News FM Regional Stations at sa Radyo Ronda. At sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV, Aliw Channel 23. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas.
At para sa ating weather report, ito po ang ating magiging weather, whether we like it or not. Patuloy na makakaranas ng mainit na panahon ang malaking bahagi ng bansa. Kaunahin nito, makakaapekto ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Southern Mindanao. At magdadala ito ng kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog sa Davao Region, South Cotabato, Sarangani, Sultan Kudarat, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Ang natitirang bahagi ng bansa ay magkakaroon din ng isolated rain showers dulot ng easterlies at localized thunderstorms. Kahapon umulan, di ba? Naranasan nyo ba yung ulan kahapon? Medyo nakaka-refresh. Pero pagkatapos ng ulan, ang init. Samantalang tinatayang aabot sa 38 degrees Celsius ang temperatura sa Tugigaraw. Mababa na to 35 degrees Celsius naman sa Metro Manila at 34 degrees Celsius sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa. Makakaranas naman ang bansa ng mahina hanggang sa katamtaman na hangin at mahina hanggang sa katamtamang pag-alo ng karagatan. Ronda Pilipinas. Alam ko sa may bandang Mindanao umuulan. Oo. Umapila ang farmer group sa hinaing administrative order ni Pangulong Marcos Jr. na luwagan ang pag-aangkat sa agriculture products. Ito'y dahil sa pangambang malaking epekto nito sa mga lokal na magsasaka at mangingisda. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor, magiging pabor lamang sa mga importer ang nasabing EO na inilabas ng gobyerno. Bagamat bumabaan niya ang buwis ng importer, ngunit hindi ito naramdaman at hindi nakatulong sa mga public consumer dahil sa patuloy na pagtaas ng agricultural products, partikular na ang baboy, kasama dyan ang mais. Kailangan suriin pa ng mabuti itong EO na ito kasi baka magkaroon din po ng mabigat na epekto po sa ating lokal magsasaka at mga isda. So yun po ang aming malaking una sa lahat pala, remember nung bago lang tong taon na ito, binaba yung tinatawag na buwis o taripa, imported na karne po ng baboy. So bumaba po yung binabayad na buwis ng mga importer. Pero hindi naman po ito nakatulong sa ating mga consuming public kasi napakamahal pa rin ng baboy. Halos doble po ng presyo po ng imported kwan. So yun ang isang malaking kwan po dyan, pangamba namin. Git pa ni dating Agriculture Secretary, posible pang magpatuloy ang pagtaas ng presyo ng pangunahing bulihin sa bansa sakali bumaba ang imported agri-products. Dadami yung supply po ng imported product, baboy, mais, sibuyas. Siyempre may epekto po ito sa presyo na tinataga po ng ating mga magsasaka at mga isda sa mga negosyante. Kadadagsa po yung imported na sibuyas, ang epekto niyan marireduce talaga yung buying price ng ating local traders sa ating mga farmers. So, mawawalan po ng gana ang ating mga farmers na magpalakas pa ng produksyon. So, pagka nangyari po yon, maulit na naman po yung mas magiging dependent tayo sa imported products. No, pero may study yata ang DA na kulang ang pagkain sa Pilipinas pagka hindi mag-i-import, di ba? Oo. Naku, dapat ibalanse, ano? Yan ang tinig ni dating Agriculture at ngayon Federation of Free Farmers Chairman Leonardo Montemayor sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa madalat tanggap po tayo ng isang report. Ay, naku, matagal ko na gusto talagang pag-usapan, are. Buti na lang i-report ni Ate Selly pagkakaroon umano ng shares ng ilang doktor sa pharmaceutical companies. Pinabubusisi ni Senador Bongo. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Selly Ortega Bueno. Ate Selly, go! Pinabubusisi ni Senate Committee on Health Chairman Senator Christopher Bongo sa Department of Health, Professional Regulation Commission o PRC at sa mga medical associations sa mga ulat tungkol sa pagkakaroon ng shares ng ilang mga doktor sa mga pharmaceutical company kaya mga gamot ng drug company na may share sila ang kanilang nirereseta sa mga pasyente. Ayon kay Go, nakakabahala at hindi ito katanggap-tanggap dahil may conflict of interest. Binigyan din ng senador na paglabag ang ganitong gawain sa ethical standards sa medical profession dahil buhay ng mga pasyente ang nakasalalay dito. Kaugnay nito, sinabi ni Go na dapat may patupad ng maayos ang nilabas na kautusan ng Department of Health na nagpapaalala sa lahat ng mga medical professional na panindigan ang professional at ethical standards sa promotion at marketing ng mga prescription pharmaceutical products at iba pang medical devices.
Sa Martes, April 30, nakatakdang talakayin ng kanyang committee ang naturang issue. Sinabi ni Senator Go na kabilang sa mga sisilipin ang katotohanan sa mga reports at posibleng pagkukulang at pananagutan sa hanay ng DOH at iba pang concerned government agencies. Pag-aaralan na rin anya ang mga posibleng amendment sa batas o pagpapasa ng mga mas striktong regulasyon para maiwasan ang ganitong kalakaran. Ito sa Patrol 19, Cel Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Pakikiusapan ko to si Juday na maging topic natin sa siyasat, yung mga ganyan. Kasi may mga akusasyon na yung mga nire-reseta ng mga doktor ay hindi dapat ireseta. Since meron daw kota yung doktor doon sa pharmaceutical na yun, ginagawa. O may mga ganong akusasyon. Oo, daw ha. So, kailangan siyasatin natin yan, Ate Juday. Topic natin yan. Nako, maganda yung topic na yan. Tuloy ang mga balita. Ronda Pilipinas. Makakaranas ng mataas na heat index ang 30 lugar sa bansa ngayong araw. Itong inihayag ng Pag-asa Weather Bureau na maitatala ang pinakamainit na panahon sa Pili, Camarines Sur na abot sa, wow, grabe, 48 degrees Celsius. Makakaranas naman ng 45 degrees Celsius na heat index ang Dagupan, Ampotapatang, Pangasinan, Apari, Cagayan, San Jose Occidental na Mindoro, Puerto Princesa City at Aborlan, Palawan. Asahan naman ang 44 degrees Celsius na heat index sa bahagi ng Naiya, Pasay City, sa Metro Manila, Tuguegarao City, Cagayan at sa Gian, Eastern Samar. Bukod sa mga nabanggit na lalawigan, posible ding maitala ang matinding init ng panahon sa iba pang mga lalawigan na abot sa 42 degrees Celsius hanggang 43 degrees Celsius. Pinapayuhan ng Pag-asa ang mga residente na maging alerto at ugaliin ng pag-inom ng tubig. Pag-inom ng tubig ito ha. Iba na naman ang mapakinggan ninyo. Pag-inom ng tubig upang maiwasan ang epekto sa katawan ng matinding sikat ng araw. Ronda Pilipinas. Samantala, kinumpirma ng Department of Health na tumaas ang kaso ng tigdas ngayong taon kumpara noong 2023. Ayon kay DOH Assistant Secretary Albert Domingo, mula Enero 1 hanggang Abril 13 ay nakapagtala ang ahensya ng 1,817 cases ng tigdas sa buong bansa. Paliwanag ni Asik Domingo, katumbas ito ng 4.85% o mas tumaas o mas mataas ng 5 beses kumpara sa mga naitalang kaso sa kaparehong panahon noong last year. Nilinaw ni Asik Domingo na ang measles o tigdas ay hindi maiugnay sa mainit na panahon dahil maaari naman itong dumami anumang parte ng taon. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng isang report. Pagpapalawak sa EDSA busway para madaanan din ng UV Express, cargo vans at trucks inihirit. Palalawakin pa yung bus. EDSA busway. Oh my gosh. Alamin natin ang report ni Patrol 11, Tina Nolasco. Tina! Inirekomenda ni Bagong Henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera sa Department of Transportation o DOTR at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagpapalawak sa EDSA busway. Ito'y upang isama na rin anya ang mga UV Express vans, cargo vans at trucks na may dalang essential goods sa mga pwedeng dumaan dito. Kasunod ito ng hakbang ng DOTR na maglaan ng motorcycle lane sa EDSA. Kasunod ng bike lane upang tanging pribadong sasakyan na lamang ani Herrera ang daraan sa middle lane ng EDSA. Paliwanag nito, ito'y para rin naman ma-maximize ang road space sa busway dahil kayaan niya marami ang natutuksong dumaan sa busway dahil sa pagiging bakante nito. Punto pa ng kongresista, maraming sakay din naman ang mga UV Express vans kaya't kwalipikado itong dumaan sa busway habang para rin naman sa kaligtasan ng publiko ang pagdaan ng mga malalaking sasakyan sa busway upang malayo ito sa mga maliliit na kotse, motorsiklo at bisikleta upang maiwasan ang aksidente. Bukod pa rito, iminamungkahi
rin ng mambabatas ang muling pagpapatupad ng no contact apprehension policy upang pagtuunan niya ng pansin ng mga traffic enforcers ang mga sasakyang dumaraan sa EDSA at iba pang mga kalsada. Samantala, sakaling papahintulutan, iminumungkahi rin ni Herrera na tawagin itong express lane for high-capacity vehicles. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Ay nako, good luck na lang. Sige, tingnan na lang natin kung matutuloy yan. Samantala, isa pang report. Isang senador nakisimpat siya sa kinakaharap na sitwasyon ng Pangulo sa gitna ng hidwaan sa pagitan ng unang ginang at vice presidente. Alamin po natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Bahagi ng paasani ng isang leader ng bansa na dapat dalhin at harapin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kinakaharap nitong sitwasyon sa ngayon kung saan may hidwaan sa pagitan ni unang ginang Lisa Araneta Marcos at Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Chis Escudero, dapat isaalang-alang ng Pangulo ang interes at kapakanan ng bansa at ng taong bayan sa pagharap sa issue sa pagitan ng unang ginang at ng Vice Presidente. Sinabi ng Senador na nakikisimpatya siya sa Pangulo sa kinakaharap nitong sitwasyon, pero sinabihan nito ang Pangulo na lilipas din at malalampasan niya ito kapag nanatili siyang matatag sa kanyang mga prinsipyo at pinaniniwalaan. O narito tiniyak ng Pangulo na hindi makakaapekto sa working relationship nila ni Vice President Sara ang hidwaan sa pagitan nito at ng kanyang asawa. Maasa ang Pangulo na ang Vice Presidente bilang isa ring misis ay nauunawaan nito nararamdaman ng kanyang asawa na nais lang siyang protektahan. Balak ng Pangulo na kausapin si VP Sara kaugnay sa sinabi ng unang ginang na bad shot na ito sa kanya. Tiniyak ng Pangulo na mananatiling bilang kalihim ng Department of Education si Vice President Sara Duterte. Ito ang Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Yun ang comment no? Okay, teka muna. Baka nagtataka kayo at nagkakaroon kayo ng mga tanong na ano ba ibig sabihin ng yung mga yellow at mga red alert status na yan. O yan, di ba? Sabihin, yan, nako, naka-yellow alert ang buong Luzon. Ganyan, di ba? Naka-yellow alert ang buong Visayas. Pero sabi ng di ba? Ng ERC ba o DOE na merong yellow alert, di ba? Ngayong araw na to. Sa may Luzon yata at Visayas ang covered eh. Pero, teka, siyasakin natin yan. Luzon at Visayas Grid isinailalim sa serye ng yellow at red alert status nung nakalipas na linggo. Pero, ang tanong, ano nga ba ang dahilan nito? Yung mga pagnipis-nipis na mga kuryente na yan. Yan ang mga dahilan. Baka magkaroon ng rotational brownout na yan. Alamin natin yan sa isang Siyasat Report. Malalimang pag-alam ng mga detalye para maitama ang mga maling balita sa Siyasat. DWIZ Investigative Report. Sunod-sunod na naman ang pagpapatupad ng yellow at red alert hindi lamang sa Luzon kundi maging sa Visayas Grid. Sa nakalipas na linggo, halos araw-araw ang anunsyo ng pagbaba ng supply ng kuryente maging sa Visayas area. Halos 3 hanggang 4 na oras epektibo ang nasabing alert. Base na rin sa pagtatakda ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines. Kaya naman, maaga pang Meralco na makapag-advise sa kanilang stakeholders na maghanda kaugnay sa power interruption. Ayon kay Meralco, Public Relations Head Claire Feliciano, kaagad nilang sinasabihan ng mga hotels, shopping malls at industrial players na ihanda ang kanilang mga generators sakaling mawala ng power supply na nanggagaling mismo sa Meralco. Nasa 300 megawatts anya ang napuproduce ng sariling kuryente ng kanilang stakeholders sa isang araw every time na may yellow at red alert. Activate po kaagad kami nung tinatawag natin na interruptible load program, kung saan yung mga big load customers ng Meralco, kagaya po yan ng mga
shopping malls, meron din po mga industrial customers, meron din mga hotel na tinawagan namin na kung maaari po ay gumamit muna sila ng kanilang sariling generator sets and wag muna silang kumuha ng supply mula sa atin. Kapag ganun po, yung demand kahit papaano mai-ease natin. No? At thankfully, napaka-responsive po at napakalaking tulong po niyan. Di kasi yung 2 to 4 p.m. po na yan, nakakuha po tayo ng actual deloaded capacity na nasa 300 megawatt mula sa ating mga customers. Binigyan din naman ni Pete Ilagan, dating Energy Undersecretary, ngayon Pangulo ng NASICOR o National Association of Electricity Consumer for Reform, na dapat na paghahandaan ng DOE ang mga inaasahang pagpalya ng mga planta dahil nasa mandato nitong tiyakin ang quality, reliability, security at affordability ng supply ng kuryente. Ibig sabihin, may kakulangan sa policy ang DOE kasi may mga nakikita tayong mga planta na mukhang hindi na reliable or dependable. Siguro may mga katandaan na to, yung kalagayan ng mga planta na yan, kaya bumibigay. Kumbaga sa mga sasakyan, dahil makina naman yung mga planta na yan, kumbaga sa sasakyan, mga matatanda ng mga makina to, kaya subject na sila sa ganyang kalagayan na nasisiraan o nagsha-shutdown. Yung shutdown na yun, ibig sabihin, wala sa schedule, kaya hindi na paghahandaan yung replacement na plant. Kasi kung yan ay naka-schedule na mga shutdown, na paghahandaan yan at hindi yan magkokos ng yellow or red alert. Binigyan din naman ni Energy Assistant Secretary Mario Marasigan na wala pa silang nakikitang rotational brownout kahit magkaroon ng power outage, bagamat maaari magkulang lamang ang supply ng kuryente. Wala pa po tayong nakikita na magkakaroon po ng rotational brownout. Yellow alert lang po ang naitala natin. Ang ibig pong sabihin ng yellow alert ay meron pa pong sapat ng kuryente, wala pong rotational brownout, ngunit pwede pong magkulang ang ating reserba kung sakaling meron pong malaking planta na magkaroon ng hindi inaasahang outage. Nilinaw pa ni ASEC Marasigan na internal issue ang pagdedeklara ng yellow at red alert at walang kinalaman sa mga nangyayari sa labas ng bansa. Wala pong kinalaman yung ating electricity generation or yung power supply natin doon sa nangyayari po sa ibang bansa. Okay. Internal po dito sa atin yung pagkakaroon po ng insidente kagaya ng nangyari ng isang araw. Gumugulong na rin ang investigasyon ng ERC o Energy Regulatory Board kaugnay sa mga naturang power outages. Sinabi ni ERC Chairperson Attorney Mona Lisa de Malanta na kanilang ipatatawag ang mga opisyal ng NGCP para hinga ng paliwanag at matukoy ang dahilan kung bakit tumagal ng halos 1 linggo ang pagpapatupad ng red at yellow alert status. Umaasa ang ERC official na hindi na aabot sa susunod na linggo ang red at yellow alert at hindi na mauulit pa ang malawakang power outage na unang naitala sa Panay Island. Patuloy pa rin po yung investigasyon natin. As of today, nakumpleto na po yung pangongolekta po ng mga report. Kahapon po kasi meron pa pong mga generation companies na hindi nakapag-submit ng report. By today, nakumpleto na po yung mga reports na sinabit nila. So, tuloy na po yung evaluation na ginagawa ng aming technical team. Dito po sa report on the causes po, yung pinanggalingan po ng mga outages. Next week, papatawag na po namin yung mga generation companies para po i-clarify yung mga nasa report nila na may mga additional questions kami. So far sa reports po, ang nakikita natin, marami pong planta na hindi nag-ooperate dahil po mababa yung level ng tubig. So itong mga hydro plants po natin. Meron din pong mga planta na may resource constraint or fuel issues, katulad po yung mga biomass plants na gumagamit ng bagas. Hindi na po kasi milling season ngayon, so wala po silang nagagamit na bagas. Meron din po na mga nasira talaga yung equipment. May biglang pumalya dun sa mga makina nila. So ito po mga ito, kinakala po natin para i-verify na meron ba silang pagkukulang, naging pagkukulang din. Kaya umabot sa ganito yung sitwasyon po natin. Dahil sa serye ng yellow at red alert advisories, mahigpit na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang investigasyon para matukoy ang dahilan ng pagpalya ng ilang planta ng kuryente sa Luzon. Nakikipag-ugnayan na rin naman ang Department of Energy sa NGCP, gayon din sa generation companies para matiyak ang minimal na epekto ng mababang supply ng kuryente. Tila ang nangyayari sa ngayon ay wait and see na lamang sa sitwasyong araw-araw na supply ng kuryente. Kaya naman,
Para sa siyasat team, dapat ay palagiang nagpapaliwanag ang mga otoridad hinggil sa estado ng kuryente sa bansa. Subalit higit na mahalaga ay dapat na maghanda ang mga kinauukulang ahensya ng gobyerno ng contingency measures para hindi maapektuhan ng consumers o mga Pilipinong sadyang sa kuryente din umaasa, lalo na ngayong patuloy na nararanasan ang mainit na panahon. Sa ngalan ng siyasat team, ako si Dennis Antenor Jr., nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ikalat ang tama, ikalat ang totoo. Follow these reports on our DWIZ digital channel, DWIZ News website, Facebook, YouTube, and DWIZ X account. Ang tama ang dapat ikalat sa siyasat. DWIZ Investigative Report. Ronda Pilipinas. Oh, malinaw ha? Pagkaka-explain dyan, malinaw. Oh, yeah. Kung bakit tayo nakakaranas ng mga yellow alert at saka mga red alert dahil kulang talaga ng kuryente. Oh, malinaw yan ha? Malinaw. Okay, teka muna. Magandang araw sa lahat ng mga nasa opisina, sa mga nanonood at nakikinig sa opisina. Oh, ang tanong, meron bang nakialam ng FB nyo? O kaya ng TikTok ninyo? O kaya ng isa pa, Instagram. Baka may nakialam. Bawal po yan. Kahit nakabukas yan. Eto, pinakailaman ba ng iyong katrabaho ang social media account mo? Narito ang isang NBI report mula kay Angelo Bainyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Katrabaho mong nangangailam ng social media account mo? Nako, bawal ito. Minsan, dahil sa pagod sa trabaho, makakalimutan mo na lang i-log out ang social media account mo sa computer mo. Pero paano kung paglipas ng ilang araw, mayroon ka na palang issue dahil pinakailaman ang account mo ng iyong katrabaho? Nako, alam mo bang labag sa batas yarn? Mahigpit na pinagbabawal sa batas ang pangingialam sa anumang personal account ng isang tao. Halimbawa na lamang ay sa social media, kung saan magpo-post ka o babasahin mo pa ang message dito. May tuturing na unauthorized access at malicious disclosure ang anumang klase ng pangingialam, sang-ayon na rin sa Data Privacy Act. At ang sino mang lumabag ay maaaring mabilanggo ng 2 taon hanggang 5 taon at magmulta ng 100,000 piso hanggang 5 milyong piso. Kaya kung may galit ka o may intensyong hindi maganda tungo sa iyong katrabaho, huwag idaan sa ibang paraan. Bagkus, kausapin mo ito. Tandaan na bawal ang pangingialam ng social media ng katrabaho mo dahil may karampatang parusa para rito. Kaya huwag kang pasaway para di ka masabihan ng, nako, bawal ito. Grabe, 1 milyon to 5 milyon. 1 million. Alam nyo, pag na-post namin sa social media, i-share nyo ng matinding-matindi para marami makaalam. Okay, eto na. Mga kaastig, handa na ba kayo for the next level ng saya sa paborito ninyong sports? Sa Arena Plus, Astig sa Sports, siguradong magpapabago sa paraan ng inyong pag-enjoy sa mga paborito ninyong games. Pwede mong i-stream ang live games ng mga local at international sports sa internet kasama sa inyong mga telepono. Maging up-to-date sa latest score sa libu-libong mga games worldwide. Kasama dyan ang PBA, NBA, PBL, soccer, volleyball, boxing, at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official Astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Dennis Antenor Jr. Ay, hindi, mali. At NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang hinihintay mo? Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, Astig sa Sports, keep it fun, game responsibly. Pilipinas, ang oras. Oras po natin sa buong Pilipinas, 33 minuto, makaraan ng alas 10 ng napakainit na morning. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Samantala, teka muna, bakit nawala? Nawala. Makakausap sana natin ang MMDA na wala sa linya. O sige, tanggap muna tayo ng report.
US Marine official bumisita sa headquarters ng Philippine Navy matapos ilarga ang Balikatan Exercise 2024. Alamin natin ang report ni Patrol 17 Jopel Pelanio. Jopel, go! Binisita ni United States 1st Marine Expeditionary Force o IMF Commanding General Lieutenant General Michael Cederholm ang punong himpilan ng Philippine Navy sa Naval Station Jose Andrada, Manila. Mainit na winelcome ni Philippine Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Toribio Adasi Jr. si Lieutenant General Cederholm nang dumating ito sa kanilang headquarters. Ginawa ang courtesy call kasunod ng opisyal na pagsisimula ng Balikatan Exercise 2024 sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Naging mabunga ang naganap na pagpupulong nina Vice Admiral Adasi at Lieutenant General Cederholm matapos na matalakay ang pagpapalakas ng kooperasyon at interoperability ng dalawang military forces. Sa pamamagitan nito, masisiguro na mapoprotektahan nila at mabibigyang seguridad ang shared interest sa rehiyon. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo. Para sa impilang may todong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Uy, bati muna tayo ng magandang umaga, magandang araw, basta magandang araw sa lahat ng mga opisina ng PCSO sa buong Pilipinas. Hi, magandang araw po lalo na dito sa may PCSO na malapit sa amin. Oh, di ba? Kapitbahay. Ako ay kapitbahay. Teka muna. Alam nyo ba na ang katumbas ng bawat taya sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay pagtulong o yung tinatawag na kawang gawa. Sa bawat ticket mo, siguradong may matutulong ang Pinoy na sa pangangailangan ng kanyang medical o pangangailangang medical. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya sa PCSO may kawang gawa. Yun. Ronda Pilipinas. Okay, teka muna. Meron tayong, since we're talking about PCSO, pag-register sa iLotto, mas pinadali na po ng PCSO. Narito ang isang special report. Sa makabagong panahon, hindi nagpahuli ang PCSO sa digitalization program na isinusulong ng pamahalaan. At para sa mga mahilig tumaya sa loto, mas pinadali ng PCSO ang pag-register sa kanilang iLotto. Ayon yan kay Ms. Laila Galang, Department Manager ng Product and Standard Development ng PCSO. So pupunta nga kayo dun sa website ng PCSO. I-ano nyo lang dun sa ano nyo yung iLotto. Lalabas na yung iLotto PCSO. So pag nakapasok na kayo dun, ipindot nyo yung register. Magre-register kayo. Sa mga questions lang naman natin dyan yung pangalan mo, yung age mo. So makakapunta ka na. Pero may mga ibang questions kami dyan na hindi naman siya mandatory pero pwede yung fill upan. Yung address, optional, yung ganon. Mga occupation, income, ganon. Dagdag pa ni Ms. Laila na kailangang mayroong valid ID at kailangan mag-selfie para makasigurong nasa tamang edad ang mga tumataya sa iLotto. Kung magsa-selfie ka, mag-upload ka ng ID, government ID. Siyempre nakalagay doon yung date of birth mo para malaman namin na more than 18 years old ka or 18 years old ka. Then magsa-selfie ka, hawak mo yung iyong government ID. Kailangan lang may mga paalala lang kami kung nanonood kayo ng draw namin, ng Lotto draw. Andun lahat yung paalala namin kung paano kayo magre-register at kung paano kayo kukuha ng magandang angle. Oo, kasi selfie angle. Baka malabo yan or ano yan, hindi ka papasa sa know your client namin. At mula sa PCSO, yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Yun! Oh, eto na! Ha? Relax. Eto na! Ready na ba kayo, mga ka-Bingo Plus, sa ating DWIZ Bingo Plus numero panalo! Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero panalo.
Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Yon, meron kayong chance manalo ng 1,000 pesos. 1,000 to ha, pinag-uusapan natin. 500 pesos kapag tama ang 4 combinations at another 500 pesos kapag meron kayong Bingo Plus app. Simple lang po ang manalo. Kailangan lamang abangan ang 4 na letter and number combination sa mga programa ng DWIZ at i-text ang sagot sa 0960-880-6424. Kasama ng inyong pangalan, /edad, /address, /4 combinations of the day. At para sa ating ikalawang kombinasyon para sa araw na ito sa letrang W. Sa akin napupunta pa laging W. W24. Abangan mamaya sa DWIZ Network News ang ikatlong kombinasyon. Tandaan, pag bingo sa saya, plus sa panalo. Kung nakaapat ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 4 na numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ronda Pilipinas. Samantala para sa ating balitang pampalakasan, Filipina tennis star Alex Yala nakuha ang unang panalo sa Mutua Madrid Open. Sports News mula kay Daryl Justin. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nakakuha ng malaking career boost ang Filipina tennis star na si Alex Iyala matapos patumbahin ang Ukrainian veteran na si Lesia Churenko sa WTA Mutua Madrid Open. Maituturing itong biggest pro career win ng 18-year-old na atleta sa ngayon dahil kasalukuyang rank number 41 sa buong mundo ang kanyang tinalo. Noong una, tila nag-adjust pa si Iyala sa laban at natalo sa score na 2-6. Ngunit mabilis siyang nakarecover at parehong tinapos ang second at third set sa score na 6-4. Sa darating na Webes, kakaharapin ng 5'9" Quezon City native ang rank number 30 na si Sorana Cristea. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy ang mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ito na, nasa linya na po ang nasa na? Ang Director for Enforcement MMDA Traffic Discipline Office, si Director Attorney Victor Nunez. Attorney, magandang araw po. Yes, good morning Sir Benny and good morning ho sa lahat ng inyong taga-subaybay. Director, kami muna yung magsasabi ng belated happy birthday kay Chairman. Nagpapansit ba siya? April 16 yung birthday po ni Chairman Dan Artes. Oo, nagpapansit ba, Attorney? Opo. Ay, very good. Very good. Kami po'y napatawag, Attorney, Director, regarding dito sa pagsasara po ng Mayo 1 to, no? Itong EDSA Kamuning Flyover, southbound tayo, no? Mayo 1, hanggang kailan po ang kumpunihan nito, Director? Well, actually, tomorrow po, April 25, yung DPWH will be start to put the magbo-board up po ng yung mga bakod doon sa Kamuning flyover. Pero po sa May 1, yun na po yung pagko-close and ang i-allow na lang po dito na dumaan ay yung mga buses sa ating EDSA bus carousel and the rest of the vehicles must pass through the service road or dun po sa mga sinuggest namin na mga alternatibong ruta na pwede nilang daanan. At actually po, naglalagay na rin ng mga traffic advisories and rewriting ang ating DPWH para mag-guide ang ating mga motorista, especially those motorists coming from Quezon Avenue southbound. May 3 po silang alternatives na pwedeng daanan. Yung Panay, tapos pwede rin silang pumasok sa
Scout Borromeo. Okay. Pwede rin silang pumasok dun sa Eugenio Lopez Drive. Tapos kakaliwa sila sa Sergeant Isguera. Oo. Then, pagdating sa Timog Kaliwa, going to EDSA. So, para maiwasan po nila yung matinding ina-expect natin na traffic along Kamuning, EDSA Kamuning. Oo, Director, hindi ko medyo memorize yung mga mabuhay lanes natin. Yan ho ba'y kasama yan sa mabuhay lanes natin? At ano ang ginagawa nating paraan para kahit papaano makatulong po dun po sa magre-reroute ng kanilang biyahe? Yes po. Kami na nga lang po umaga, we had a meeting with the punong barangay ng Barangay South Triangle. Opo. Tapos umikot po kami sa Panay, sa Sergeant Isguera, sa Timog, sa Mother Ignacia, at sa 11th Jamboree, doon sa Scout Borromeo. Umikot lang ho kami at tiningnan yung mga lugar, pero hindi ho pa kami naghahatak. Pinagsasabihan lang since yesterday, parang nag-advisory lang muna ho kami. Although ito po, most of these streets and roads are part of mabuhay lanes. Pero as per chairman, mas maganda ho na pagsabihan muna sila, ikutan namin bago ho kami mag-strike ng illegal parking, saka yung pag-operate along those roads para naman po may abiso kami sa mga tao. Kasi alam niyo naman po, tinaasan na natin ngayon yung fine for illegal parking. It's now 4,000. Medyo mabigat na po ito. Kaya minabuti ho namin na umikot muna dun sa mga lugar ng mga alternatibong ruta at pinagsabihan yung mga tao na nandun para pagbalik ho namin at least walang samaan ng loob kapag naghata kami ay nag-ticket ng illegal parking. So at least gumawa rin muna ho kami ng advisory dun sa mga lugar na nabanggit na magiging alternatibong ruta. Oo. Ang alam ko nga dyan, nung nakausap ko si chairman dyan, parang tuloy-tuloy yung kampanya natin dyan, Director, di ba? Na bawal talaga? Yes po. Actually, may pa-meeting rin bukas ang Quezon City Government, including those barangay chairman ng mga different barangays na maapektuhan nito at mga gagawing alternatibong ruta para naman po mapag-usapan kasi we also need the help of the barangay, lalong-lalo na yung mga dadaanan na alternatibong ruta. At least may force multiplier tayo from barangay, from the traffic ng local traffic enforcers ng Quezon City, QCPD ng course, MMDA kasi matindi talaga yung epekto nito kung hindi natin naayusin yung mga alternatibong ruta at hindi natin i-clear from obstructions kasi useless po tayong magbigay ng alternatibong ruta kung hindi rin natin malilinis sa mga illegal parking at obstructions. Oo. Tama kayo. Naku, tama kayo kasi ang talagang pinaka-ano dyan, yung pinaka-barangay, baka mamaya siya rin ang naniningil dyan, si Cap. Hindi na po. Kaya po bukas may meeting ho kami. Quezon City po yung nagpatawag and kasama rin kami doon sa meeting para at least maayos po yung koordinasyon natin sa iba't ibang barangay na maapektuhan ng pagsasara ng EDSA Community. Okay. Director, mabilisan po. Kumustahin ko lang ho yung plano natin ng paglalagay ng motorcycle lane kasama ng bike lane. Paano po ito? Yes, Sir Benny. Nabanggit nga ho ni Chairman Don Artes na ang MMDA ay magkakaroon din ng separate study regarding the exclusive motorcycle lane along EDSA. And apart from the study na pinapagawa rin ho ng DOTR, yun pong nabanggit ni Secretary Jimmy Bautista. So, after po ng study, we will compare and titignan ho namin yung best possible solution for that kung ano ho talaga yung the best na pwedeng gawin na option, whether pagsasamahin, maglalagay talaga ng exclusive lane for bikes and motorcycles. So these are all part of the study and it's being being considered and wala pa naman yung final na decision ukol dito kasi nga po
understudy pa rin siya. I understand. So hopefully, matapos ito ng maaga at may kumpara namin yung resulta ng pag-aaral ng DOTR at ng MMDA so that we could make a final decision regarding this matter. Okay. Director, last na question na to. Promise, yun ewan ko kung nakamonitor ko yung kanina sa DWIZ, meron akong binasang balita rito tungkol doon sa panukala na extended busway para daanan ng ilang mga, ano ba yung nakalagay doon? Parang UV Express yata, extended o expanded o extended na busway. Baka pwede nang isama ito sa gagawin ninyong pag-aaral para doon sa motorcycle lane, Director. What you mean, sir, Benny, is yun ba yung para sa mga high occupancy vehicle to be allowed? Yes, yes. Part din ho na pinag-aaralan din yan. Yun. So wala pa naman pong final at conclusive decision on this. So yun po yung mga suggestions ng binibigay ng iba't ibang Grupo. sektor. Oo. So ng grupo, that's why we're open naman po sa mga suggestion nila and kailangan rin talagang pag-aralan. Tama. Opo. Okay, hindi nakagandahan ng signal ni Director. Director, maraming salamat po sa oras na binigay niyo po sa DWIZ. Thank you very much po. Good morning. Okay, ang Director po ng For Enforcement MMDA Traffic Discipline Office, si Director Attorney Victor Nunez. Naku, nakalimutan ko itanong, nasa na si Bong Nibriha. Okay, Pilipinas, ang oras. Tingnan mo nga yan, 5 minuto na lang bago mag-11 ng morning. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News. Okay, para sa ating Showbiz News, OG Diaz, itinanggi sa kanya galing ang balitang nalulugi na ang Eat Bulaga. Showbiz Balita mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, itinanggi ni OG Diaz na sa kanya nagsimula ang isyong nalulugi ng Itbulaga at malapit na itong magtapos dahil sa mahinang pasok ng mga sponsor. Ayon sa showbiz vlogger, dapat na alamin munang mabuti ng mga netizen kung ano ang totoong balita at hindi patol ng patol. Sinabi ni OG na yung mga nanonood umano na dumidepende lamang sa binabasa sa thumbnail o title ay ginajudge agad siya. Ang bilin niya raw ay panuoring mabuti kung paano niya ibinalita at kung paano niya inilatag ang issue dahil unang-una sa lahat umano mayroon siyang pinagkuhanan ng issue kaya't binasa niya at noong sinabi umano sa kanya na nalulugi ng Itbulaga ay maging siya ay hindi naniwala. Una rito, noong April 16, binasa ni na OG at ng kanyang co-host na si Loy Villarama ang isang blind item mula sa isang may Facebook name na Kapatid Insider. Sinabi ni OG na kung may narinig umano ang viewers na may magsasara o mamamaalam, saka na raw sila sabihang walang kwenta at walang kredibilidad kapag sinabi nila na maniwala ang publiko na magsasara ang Itbulaga at doon pa lang nila tatanggapin ang sasabihin ng mga ito. Ayon pa rin kay OG, alam niya na hindi niya mapiplease ang lahat pero sana raw ay huwag magalit sa kanila dahil hindi naman umano nila sinabing galing sa kanila ang nasabing blind item. At iyan aking balitang showbiz para sa impirang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. At yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo munang magpatama quote of the day. Ang ating patama quote of the day ay kahit gaano karami ang gumagawa ng masasama dito sa mundo, mas marami pa rin ang mga taong may malasakit sa kapwa. Lalong-lalo na kung hahanapin mo. Mahanap mo ang kabutihan ng tao kung gusto mong makita. Mahanap mo din yung kasamaan ng tao kung gusto mong makita. Pero mas masarap makita at hanapin ang kabutihan ng isang tao. Amen? Amen. At teka muna, ako'y mag-greet muna ng happy birthday sa pinakamaganda na doktora sa balat ng lupa. At tinatakbuhan namin kapag may sakit kami. Si Doktora Gladys Paragas de Vera ng Ace Medical Center dyan po sa may Dagupan, Pangasinan. Pangasinan, happy birthday, Doc! We love you, Doc! Yan. Happy birthday, Glads! Doktora Gladys Paragas de Vera, happy birthday. May you have many more birthdays to come.
God bless you. Happy birthday! Yan! Happy birthday! Yan po kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Ang tabayana po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo Topacio with Attorney Ferdy Topacio and Miss Juvie de Guzman. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Junior. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10